From this to this. Gusto mo rin bang matutong gumawa ng ganito? Kung mahilig ka mag-DIY, nasa tamang channel ka. Bago nating umpisahan, please click the notification bell and subscribe. Okay, umpisa na natin. So, meron na tayo ditong ready-made na box. So, ang una natin gagawin dito, siyempre, sukatin natin itong mga ito. Guhitan muna natin itong mga to para sa pagbutas. Ayun, tapos din. Ayan, double check natin kung tama yung mga, mga pagitan niya. Okay, sakto naman. Okay. Hindi siya perfect, pero konting-konti lang naman. Yan, hindi naman perfect yan. Pero almost perfect naman na siya, guys. So, tolerable na yan, okay na yan. Tara, butasan na natin. Ayan ang itsura niya, guys. So, pag nakakabit na yung mga coin slot niya, ganyan na siya. Tapos itong dalawa na nandito, nandun pa siya sa labas, nakakabit pa siya. So, ililipat ko na lang yan pagka okay na to. Madali na naman ikabit yan eh. Ayan, sunod naman natin itong butasan para sa mga timer niya. Ayan, 5 yan. Para, kabit muna natin itong sombrero niya. Ayan, para makuha natin yung tamang level na itong bubutasan natin para hindi siya lumagpas. Kasi lumagpas siya, masobra natin yung taas eh. Ayan, okay na siguro to. Alright, butasan na natin. Alright, so testing na natin. Tingnan natin kung kakasya itong mga timer. So, konti lang. Sa mga side lang siguro yung mga matutulis niya. So, lilinisan lang natin yan. Okay, the moment of truth. Kakasya na ba? Tingnan natin. Uy, swak na swak. Saktong-sakto. So, ayan na yun. Okay, tanggalin na natin kasi kakabit natin yung pinaprint ko na na tarpaulin para dito sa design niya sa harapan. Ito siya. Didikit natin to dito. Pero kailangan natin itapat yung mga label na nilagay ko sa tarpaulin dito sa butas. Pero sinukat ko talaga yan. So, sukat na sukat yan bago ko ipaprint. Saktong-sakto yan. At syempre, para magawa natin ng tama at may sakto natin yung butas doon sa mga label sa tarpaulin, kailangan natin nito. Yan. Then, latag natin itong tarpaulin. O, diba? Kitang-kita na natin yung butas. Ngayon, idikit na natin itong mga niya, gamit itong pandikit ng cellphone niya. Nagre-repair din kasi ako dati ng cellphone, kaya marami akong ganito. Waterproof na rin to, hindi siya basta-basta papasukan ng tubig. Ito yung mga ginagamit yan. Dito ko siya lalagay sa ilalim. Para pag dinikit natin, hindi papasukan ng tubig basta-basta. Saka pag magpapalit ka, madali lang siyang tanggalin. Okay, naikabit na natin itong mga frames. So, sunod na natin itong timer. Kabit na natin ito. Let's go. Hey, Agnas. Ito na siya, guys. Tapos na. So, sunod natin dito. Mag-wiring na tayo. Ang pinakamadugong part dito sa video na to. Let's go. Una sa lahat, kailangan natin ng any metal. Any metal, guys, na pagkakabitan ng ating SSR o relay. Sa akin, napili ko ito. Ginagamit to sa Kesame. Hindi ko alam anong tawag dito. Basta ginagamit sa Kesame to. So, ito lang available dito. Ito yung marami dito eh. Meron kayong mas makapal dito, mas maganda. Okay. So, ayan. Nakabit ko na siya. Siyempre, pininturahan ko rin siya para hindi naman siya pangit tignan, di ba? Yan. Dito natin ilalagay yung mga relay natin. Ganyan. Yan. Niribit ko lang yan sa dulo. Tapos sa kabila. Yan, para siya nakaribit. Para hindi siya matanggal. Okay. Kabit na natin ng mga relay niya. Ukitan muna natin yung mga bubutasan para sa mga screw niya. Then, takpan na natin itong mga lagyan natin ng cover kasi baka malaglagan ng mga malilit na debris ng pagbabarinahan. Kasi bubutasan natin yan, magbabarina tayo. Baka malaglagan yung mga coin slot. Ito nga pala yung gagamitin natin para may tornilyo natin o ma-screw natin yung mga SSR natin dyan sa metal na nilagay natin. Lagi ko na lahat yung link sa description, lahat ng mga gagamitin ko dito para hindi na kayo magkamali, hindi na kayo mahirapan maghanap. Ito ay diskarte ko lang naman. Pero kung may sarili kayong diskarte, para mailagay nyo ng maayos yung relay nyo nang hindi kayo nahihirapan pagkasakali magpapalit kayo. Bahala kayo. Ayan, kanya-kanya naman tayo diskarte. Ito kasi napili kong gawin para kung sakali magkaroon ng troubleshoot yung mga relay natin o masira o gusto mong magpalit, napakadali lang tanggalin. Ayan. So, ilak na natin yung thread na nilagay natin.
para hindi na siya maalis. Diyan na talaga siya, diyan na yung thread na yan. Sa pagkakabit lang nito, medyo matagal, medyo mahirap. Pero pagka nakabit mo na yung thread na yan, ay napakadali lang ng trabaho mo dyan pag sakaling to troubleshoot ka. Pag bubili kasi nito, may kasama na itong pang-lock. Ayan. Ito yung maglalak dun sa thread na inilagay natin doon sa binutas natin na barena. Dito mo ilalagay yon. Ito yung maglalak. Tapos hihigpitan mo siya gamit ng allen. At kukontrahin mo naman siya gamit nito habang iniikot mo siya ng allen. Siyempre, para tumagal yung SSR natin guys, maglalagay tayo ng thermal pad. Marami akong ganito kasi nga computer tech din tayo. Para yung init ng SSR ay mabilis mag-transfer dito sa metal na nilagay natin. Yan, okay na yung ganyang kaliit. Kasi medyo may kamahalan to eh. Ang mahalaga lang naman dyan, hindi may ipon yung init dito sa SSR. So magka-transfer siya dun sa metal na nilagay natin. And, tapos, screw na natin. Maganda pa nga sana kung heatsink talaga ilalagay nyo dyan eh. Kung meron kayong budget, meron kayong nakatabi dyan, pwede nyo ipitan ng heatsink yan sa likod. So, ganito yung itsura niya guys. Yung sinasabi kong pag-i-screwhan ng ating relay. Ayan, yung mga thread niya na nilagay ko. Ayan, oh. So, madali mo lang ikakabit yung relay mo. I-screw mo lang. Pagka problema, tanggalin mo. Palitan mo. Pakadali. Ayun, nakikabit ko na lahat ng relay, timer, saka yung mga coil slot. Yung mga bakante dyan, nandun pa sa isang box, hindi ko pa siya nababaklas. So, ililipat ko na lang siya dyan pagka okay na tong wiring nito. Madali lang naman ilipat yan eh. So, ayun no, ginabi na tayo. Tuloy natin to bukas. Okay? Sa mga gusto ng gatong content, please like, share, and subscribe para ma-notify kayo sa part 2 nito at sa mga susunod para part nito. Dahil sa susunod na part nito, magwa-wiring na tayo. Doon yung pinakamahirap na part talaga. Kaya, samahan nyo akong tapusin to hanggang sa matutunan nyo rin gumawa ng sarili nyo. Kita-kits sa part 2.